mukhang ito pong, pamilya ni, Marcos, unti-unti po na kinamumuhian na naman ng, mga mamamayang Pilipino 'no. Mukhang tatay niya talaga yung idol niya. Same po 'yan, naranasan po 'yan ng mga may edad 'no. Naranasan po 'yan ng mga umabot sa panahon ni Marcos. Ano man po ang inyong, paniniwalang politikal, kayo man ay, Marcos loyalist o anti-Marcos, talagang galit po na, puwedeng dahil po sa ngayon po nararanasan na natin 'no, kasi marami sa atin masyado pang bata no'n. Ako, aminado ko masyado pa akong bata nung, panahon ng tatay nito ni BBM. Pero ngayon po nakikita na po natin 'no, kung ano pong uri ng pamilya talaga 'to, bakit po ang bilis manghuhi ng mamamayang Pilipino sa kanila. Sa totoo lang, yung pamilyang garapal, pamilyang walang, anong tawag dun, yung walang pakiramdam 'no, wala po talaga, same. Ganyan na ganyan din po yung mga pangyayari na kaya lang ito po sa tatay ni Marcos matagal, 'di ba? Matagal yung nangunyapit na po si tatay na Marcos, 'no? Yun po yung dahilan unti-unti na kinamuhian yung pamilya. Pero eto po, napakaaga, 'no? Ang bilis. Kumbaga viral, eh. Ah, ka ka kababangon pa lang, 'no? Kababangon pa lang ng kumbaga ang tagal niyong kinamuhian, ang tagal po kayo na nasa sideline, matagal po kayo na naitsapuwera kayo sa politika. Pero once na nakabalik parang yung tinatawag natin revenge tourism. Ito po, revenge 'no, revenge kawatan, eh. Yung revenge ng mga kawatan, ito po nasasaksihan na po natin. Tsaka yung talagang totally, Jun Ritaso, thank you very much sa 299. Yung totally, ano ngayon? Eto ginagawa namin, ano ngayon? Ang dami na nilang ginagawa, 'no? Ang dami ng hindi maipaliwanag, lalong-lalo na po pagdating po sa salapi, pananalapi. Pagdating po kung saan napupunta yung mga kwalta. Tama, yan maganda, insensitive. Ito pa po ang problema nila, eh. Ang dami na nilang mga hindi maipaliwanag na kung saan napupunta po yung pera ng Pilipinas. Tapos kitang-kita nyo pa yung ano no, yung garapal pa rin kung yung anong tawag dito? Ang lakas pa ng loob nila na usigin yung mga Duterte. Alam niyo yun? Sabi ko, ibang klase talaga tong pamilya na to. Pinaka-worst. Akala ko po, pinaka-worst na pamilya sa politika dito sa Pilipinas, yung mga Aquino. No? Mukha lang pong worst yung mga Aquino kasi talagang yung panahon po na mag-inang Aquino, inutil. Yun lang po, inutil. Pero hindi po sila ganito kagarapal. Yung alam mo daang bilyon yung hindi makitang pondo, pero may lakas pa silang loob na pagbintangan yung pamilya na naglingkod ng maayos. No, yung pamilya Duterte, naglingkod ng maayos na 6 na taon, may lakas pa sila ng loob na isisi lahat. Lahat ng problema ng Pilipinas, sinisisi nila pa rin. Magtatatlong taon na kayong nakaupo, Duterte pa rin na may kasalanan. Nak ng pupa.
Gano'n po kagarapal at ang lalakas po ng loob na magko-conduct pa ng investigasyon. Kaya po nagagalit yung mga tao, eh, 'no? Alam na nga ng lahat yung nagaganap, patay malisyo lang kayo. Puta, pinakamalalaking budget, pinakamalalaking utang, pinakamataas na presyo ng dolyar, pinakamalaking budget na sa kasaysayan ng Pilipinas, pero wala kang big infrastructure project. Ayaw man ng mga militar, lalo na ng mga PMA, hindi po talaga mapipigilan, hindi na masikmura. Hindi po talaga masikmura. At ang tatapang ng hiya, kung mang-usig sa Duterte. Alam mo yung binubobo pa tayo. May kasalanan to si Mary Grace Piatos. Piatos. Piatos pa rin na may kasalanan. Lahat ng mga perang hindi makita, si Piatos pa rin. Si Sara Duterte pa rin, si Duterte pa rin na tatay. Hindi magnanakaw mga Duterte. Maski po dun sa mga impeachment complaint nila, wala po rin yung plunder. Wala po. Niloloko nyo na yung harap-harapan yung mga tao. Eh. Contempt dito, contempt doon. Alam nyo ba, nung pinanonood ko yung marami po nakakalat ngayon sa internet, si Miriam Defensor Santiago. Galit na. Halos minumura na. Pero hindi po siya nagko-contempt. Kasi alam niya yung batas eh. May karapatan yung tao. May karapatan yung mga guest nila. Bihirang-bihira po. Hindi, kinakailangan po natin ilabas eh. Kasi pag nagtimpi tayo, mas masakit eh. Bihira ko narinig na kinontempt ni Miriam Santiago. May mga sinisermonan siya. Pero dito po, 2-5, sumasagot ng maayos. Pagbibintangan na nagsisinungaling, iko-contempt. Hanggang ngayon yata, nakakulong ba si Wilkins? Tsaka yung si Colonel Grijaldo? Yan ang pamasko nyo, hindi mo nyo man lang pinalabas. Masama loob nila kay ano eh. Ito po, grabe tong pamilya na to. Tapos makikita nyo, concert. Alam nyo, pamilya Marcos, tatapatin ko na kayo. Hindi na-appreciate ng mga mahihirap yung mga pa-concert. Siguro naisip nila para to sa bayan, para sa mga libreng concert to, nakakulong pa si Pastor Kibuloy. Na ang tanging, siyempre may kinaso sa kanya, pero ang pangunahing kasalanan ni Kibuloy, kaibigan ng mga Duterte. Lahat ng dikit sa Duterte, usigin. Yan yung panlilinlang nila, wala naniniwala sa inyo. Wala po naniniwala sa inyo na Duterte po may kasalanan ng lahat ng to. Maski po rito sa mga social media, naghahanap po yung mga trolls nila. Eto, meron palang problema din sa PhilHealth nung panahon ni Duterte. Ano kayo ngayon? Sinabi ba namin perpekto? May sinabi po ba kami? Wala na po tayong intro-intro ha. Hindi na po ako nag-intro-intro. Banat na agad. Ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kami sinabi? Wala na rin tayong kodigo-kodigo. Meron po ba kami sinabi na perpekto yung pamumuno ni Tatay Digo? Wala naman nagsasabing, wala naman nagkiklaim na perpekto. May issue ba yung PhilHealth? Meron. Marami ring issue.
Pero hindi mo aangalan yung mga Duterte. May baha din ba nung panahon ni Duterte? Meron din. Ang pagkakaiba ngayon, hindi nagkakamot ng ulo yung presidente. Ang pagkakaiba ngayon, may malakal, in fact, ang lalakas po ng bagyo nung panahon ni Tatay Digong. Ang pagkakaiba ngayon, kamot lang ng ulo ang katapat at mga katwirang hindi mo matatanggap. Nabangga yung mga flood control project eh. Nabangga ng barko. O isa naman, mayroong flood control project na overwhelm lang. Supposedly, kaya po may flood control para hindi siya mabaha. Parang ang ibig sabihin po ng na-overwhelm, pag tinagalog nyo yun, meron tayong flood control project eh. Binaha lang. Kung hindi binaha yan, makikita natin yan. Kaya hindi nyo nakikita. Kaya hindi nyo nakikita yung flood control project dahil binaha. Ayan po, nakakalat po ngayon yung mga picture ng mga kalsada ninyo na ginagastosan natin ng napakalalaki. Mga walang mga bakal. Wala lang mangyari dyan. Sa tingin nyo may madidemanda na na mga kontraktor? Wala po yan. Yung PhilHealth nga, nariyan pa rin si Ledesma eh. Lahat na sinisi yung PhilHealth. Isa lang po nakalimutan, tanggalin yung pinuno ng PhilHealth. Bakit? Bakit walang turistang pumapasok sa Pilipinas? Ilang beses nag-brownout sa NAIA, sa tingin ninyo? Yung pumunta rito na turista? Kami nga, pabalik-balik na. Alam nyo ba pagkakaiba? Pagkakaiba tsaka sa airport ng ibang lugar. Puta sa NAIA po, dibilang yung kariton na lalagyan mo ng gamit. Mag-aabang ka pa eh. Simple lang yun ha. Hindi mo kayang bitbitin yung mga gamit mo dahil mag-abroad ka. Hahanap ka ng kariton. Kakaiba. Kakaiba tong pamilyan to. Ang problema sa kanila, laging may katwiran, at makikita mo may pa-concert. Doon kami asar na asar, Mr. President. At sa mga kapamilya mo. Wala po mahihirap kami, hindi kami sanay manood ng concert. Kala nyo ba nakakatuwa yung pag-aksaya nyo ng pera sa concert? Itigil nyo yan. Wala naman natutuwa niyan, yung mga kabaro nyo lang. Yung mga nag-i-import pa ng mga, nakita nyo po yung pagkakaiba? Nakita nyo po ba yung pagkakaiba ni yung libangan, hindi nyo maintindihan kung paano kami nalilibang. Akala nyo po ba may mahirap na nalilibang sa pamamagitan ng concert? Kayo, ugali nyo yan. Nag-i-import pa nga kayo ng duran-duran. Kami wala kaming pakialam sa concert. Maya't maya may parang may sugat tayo. Ha? Parang may sugat tayo, sinusugatan tayo ng gobyernong ito. Tapos ang ginagawa na yung mga concert na yan, yung mga pronouncement ng kung ano-ano, para siyang kalamansi na pinipigaan tayo ng sugat. Yung sugat natin, pinipigaan ng kalamansi. Ganun po epekto ng ginagawa nyo. Nakakabwisit. Tuwing may makikita kami nagko-concert sa Malacanang, buwisit na buwisit po kami. Una, hindi naman po nakaka-enjoy sa mahihirap yan. Never pong mga mahirap pumila dyan sa concert na yan. Walang katotoran. Porket kayo, mahilig kayo sa concert, akala nyo buong mamamayang Pilipino, mahilig. Milyon-milyong ginagastos dyan sa lintik na concert na yan. Ayaw nyo pang tigilan. Maya't maya. Magtipid tayo ngayon ha. Lahat i-donate natin. Puta mga teacher, usapin sa kanila. Pa-party. Walang maranyang Christmas party yung mga teacher. Inaasahan nila yan,
paminsan-minsan lang magpaparapol yung mga politiko